our theme song, O Shepherd Divine. Naimbag nga rabi iyo, ayaya tinakabsat, yamanak ta ada kayo manandita, tuloy tayo nga dalan dayjay pagayatan niya po Diyos. Sa mga kaibigan kong mga Tagalog, magandang gabi sa inyong lahat. Sana ang pagpapala ng langit ang siyang maibuhos sa inyo at sana ang bawat isa sa atin ay patuloy na maging masaya sa gitna ng napakaraming pagsubok na ating pinagdaraanan sa ngayon. Ituloy tayo, ti agadal, iti daytoy nga rabi kakabsat, ti topiko tayo, ket isudayjay panagsagsagana, iti maudi nga krisis nga umay. Adu dagiti krisis nga intay mapadpadasan, kaslaratta daytoy COVID-19, krisis daytoy. Dagiti trabaho yo, halos hindi nyo marami din. Gapo iti dayjay, lockdown. Kaya napakahirap po yung ating mga pinagdaraanan sa ngayon. Pero ito po, kagaya ng binanggit ko, ay palatandaan po ng ating hinihintay. Dagitoy ket pagilasinan, iti dayjay ururayan tayo, apanagparang ni Apo Isus iti mabii. Isu nga, di tayo makmaklaat. Saan tayo nga mas daaw?
Ta amin dagitoy masapol a mapasamak. Gaputan ni Apo Isus, imbaga na nga, kadagiti maudi nga laldaw. Dagiti tiyempo dakes da. Uray ni Apostol Pablo kunana, kadagiti maudi nga aldaw, umaydanto dagiti aldaw anapigad. Iso nga kada iti tiyempo pagbibiyagan tayo, ket napiggadan na talaga. Kaya mga kapatid ko, alalahanin po ninyo na ang mga pangyayaring ating nararanasan ngayon ay nung una pa natala na sa Biblia. At yung kapanahonang iyon ay yung panahon na ating kinabubuhayan. So, kinakailangang maghanda po tayo sa panghuling mga pangyayari, pangyayaring masama. Pero ang pinakamagandang pangyayari na ating hinihintay sa ibayo pa roon ay ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesus. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol po sa pagliliglig, shaking. Tungkol dayjay panakayugyog, panakayak-ayak kakabsat. So nga, kaya't kung ibaga kada kayo, nga daytoy ket straight testimony to the remnant church. Daytoy ket dayjay talaga nga walang paligoy-ligoy na salita para sa bayan ng Diyos. Dumarating talaga ang pagliliglig. Kaya mayroong isang katanungan. Adamay sa dakkel sa lunsod nga kayat ko nga idanon kada kayo kakabsat. Ket utubon nyo daytoy. Pag-aralan po ninyo. Pag-aralan po natin. Ito po yung tanong. Is church membership guarantee salvation? Ti kadi panagbalin nga miyembro iti iglesia ket masigurado ti panakaisalakan? Ang pagiging kaanib ng iglesia, sigurado na ba ang kaligtasan? Pag natala ang iyong aklat, sa aklat ng iglesia, ang iyong pangalan, sigurado na ba ang kaligtasan? Yun po ang dapat nating pag-aralan mga kapatid. Ito ay katanungan. At ang kasagutan ay ibinigay naman ng mga patotoo. Yung spirit of prophecy. Ito po ang sinabi ng Ministry Relations number 19, page 176. Ito po. Sabi niya, those who have had opportunities to hear and receive of the truth and who have united with this day church, calling themselves the commandment-keeping people of God, and yet possess no more vitality and consecration to God than do the nominal churches, will receive the plagues of God just as verily as the churches who oppose the law of God. Ano daw po? Yaong mga mayroong oportunidad na pakinggan at tanggapin ang katotohanan ng lahat ng magiging kaanib ng nalabing iglesia, ang Seventh-day Adventist Church. Kaanib na ha. At kanilang tinatawag ang kanilang sarili na nag-iingat sa mga utos ng Diyos. Ngunit, wala namang kabuhay-buhay. Wala namang consecration ang kanilang mga buhay para sa Diyos. Kagaya ng mga nasa labas. Ay tatanggapin nila ang mga parusa ng Diyos na naihanda para sa kaaway na ayaw sumunod sa mga utos ng Diyos. So, pag-aralan po natin ito. Membro naman na ako. Ano nga kung membro ka? Hindi mo naman tinutupad ang kalooban ng Diyos. Hindi po sigurado ang kaligtasan. Kaya nga, pag-aralan po natin mga kapatid, kung ano nga ba itong pagliliglig. Nanya daytoy panakayak-ayak, panakayugyug. Si kangata, siya ngata, ti mayugyog, si kangata, ti mabati, siya ngata, ti mabati, isong kitaan tayo kakabsat. Daytoy ti adal tayo ti daytoy nga rabi. Anya ngamin, dagiti paggapuan, daytoy nga banag, dayjay. What causes the shaking? Ano po ang dahilan kung bakit
magkaroon ng pagliliglig. Pag-aralan po natin. Una, worldliness in the church. Oh, worldliness. Yung ang iniisip na lang natin palagi ay yung mga bagay sa mundo. Pinapabayaan natin yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dagiti na ilubungan, banbanag, isuda dagikan kanayon, nga da kadagiti panunod tayo, amalipatan tayo. Tiagadal ti sao niya po Diyos. Maysa kadagiti rason, no apay nga umayti, panakayugyug ti pamati. Isa sa mga dahilan kung bakit po tayo maliliglig, mga kapatid ko. Alin po? Ang makamundong isipan. Ano ang sabi ng Great Controversy, page 608? Palapit na palapit po yung bagyo ng buhay. Mga pagsubok sa buhay. At ang sabi niya, a large class who have professed faith in the third angel's message but have not been sanctified through obedience to the truth, abandon their position and join the ranks of the opposition. Ito ang nakakatakot. Dahil ito'y tinakabot-boteng kakabsat. Nya dijay, dagijay kaaduan nga gibagbaga nga adadan dito'y unag ti iglesia. Nga adaan damot iti pamati, iti dajay maikatlo nga minsay ti anghel, ngam sana napasanto dagiti kabibiyagda, baban ti panangsurot da ti kinapudno, nya kunana, tumalikod danto iti pamati kat sumurot danto kadagiti kumun kontra. Oh, nakaladladingit kakabsat. Nakaladladingit nga kapadasan daytoy. Saan ko mga mapasamakin ka? Saan ko mga mapasamak kanya? So nga niya aramida, niya taramida, ano po ang gagawin po natin? Dapat balanse ang lahat. Hindi ko sinasabi na hindi natin pansinin ang mga bagay sa mundo. Mali po yun. Kasi habang tayo nabubuhay sa mundo, hindi po natin mayaalis ang ating mga isipan sa mga bagay sa mundo. Pero hindi po sana yun ang una sa lahat. At datay pa ilang dito'y lubong kakabsat, iso nga saan tayo nga mabalin nga, kunaan nga, awan pa nakibiyang tayo ti lubong, haan. Kasapulan tayo, dagiti banbanag dito'y lubong. Ngam saan kumanga, dagiti banbanag dito'y lubong, ti mangya dayo, kada tayo, iti dayjay, panangsurot tayo ti pagayatan ni Apo Diyos. So ngulitat, anya ti makagapo nga umay daytoy pannakaya-kayak ti pamati. Dayjay na ilubungan nga aramid ti iglesia. So mga kakabsat ko, mga kaibigan ko, dapat tumayo tayo sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun po ang una. Pangalawa, jealousy, fault-finding, and dissatisfaction. Aha! Nya kano dayjay? Dayjay kinamanagimon, panagapapal, mangbirbirok laeng ti kamali dayjay kabsa na. Saan na naragsak kadagiti agaramid? Kadagiti agaramid tinaimbag, isu na pa'y tikas lamang babalaw. Daytoy ti maysa kadagiti wagas nga aramiden ti kabusor. Tapno ti kastakit mayugyug ka, mayugyuga. Ikaw ay maliliglig. Jealousy. Tingnan nyo yan. Bakit? Ako naman ang unang nagtrabaho dito. Bakit ako ang huling na-promote? Tingnan niyo yung mga yan. Marami pong ganyan. Bakit? Ginawa ko naman ang lahat ng aking kayang gawin. Pero bakit hindi ako napapansin? Siya lang ang napapansin. Makita yun dagiti kakabsat, dahi tatiri, may sa kadagiti pamayan nga mayugyog ti pamatim. So nga ka nga agapal, sang ka nga agimon, ni Apo Diyos, ti importante ya panunutam, isut mangted kang katinananay nga pamadayaw. So ka nga agbirbirok, iti kamali ni kabsat mo, ti birukam kinikin kwa na, dahil na imbangay naramid na. Ngayon ti mapaspasamak tata, niya raramidan ti kaduan no daduma, ay dahil kamali. Isuin na birok-biroken. Yung mga mali ang kanyang binibigyang pansin. Ay naku po, sana huwag. At kung may gumagawa, dapat masaya tayo.
Pero kung minsan nga, habang gumagawa, yung iba, yung walang ginagawa, sila naman ang salita ng salita at hindi natutuwa. Nakakalungkot isipin, mga kapatid ko. So, ano po ang dapat mong gawin? Dapat gumawa ka rin para ikaw ay maging masaya sa paglilingkod. Ano po? Pangatlo na dahilan kung bakit darating po ang pagliliglig. Yung mga pabaya, yung laging nagpapabaya at nagsasabing, bahala na. Huwag mong ipagwalang bahala. Huwag kang magiging pabaya. Huwag akong magiging pabaya. Huwag akong nagwawalang bahala. Bakit po? Namin no, kasla, baga tayo, bahala na tan. No kas pangarigan ta, may salakan kanto, kumpetak tulad ta sa kamon. Kakabsat saan mabalindagi nga pa nagrarason. Huwag tayong maging pabaya. Huwag tayong magwalang bahala. Dahil importante po ang ating kaligtasan. Ninanais ng bawat isa na tayo ay manatili. Pero kung tayo magiging pabaya at nagwawalang bahala, delikado po tayo. Ano po ang sabi ng Early Writings 271? Ang sabi niya, the numbers of this company had listened. Lumiit daw ang miyembro ng pulutong na ito. Bakit daw po? Dahil nga po sa pagwawalang bahala at nagiging pabaya. Some had been shaken out and left by the way. Dadumakat nayugyug da na tinagda ke nabati day tidalan. Apay ngamin? Because they are careless and indifferent. Nagpapabaya. Nagwawalang bahala. They did not join with those who prized victory and salvation. Saan da kaya't ti makitipon, iti dayjay, maadaan iti anya, ragsak ngagbalaygi, kantipan na kaisalakan. So, importante ka kabsat ko, nga kitam da itatakder mo, kita da ito itakder ko. Importante mga kapatid ko, tingnan mo kung saan ka nakatayo. Dahil ito po ang importante. Ano pa ang dahilan kung bakit dumarating po ang pagliliglig? Anya pa'y dagiti dumang rason no apay nga mayugyug ti pamatim. Mayugyug ti pamatik. Superficial believers. Yung mapagpaimbabaw lang na mga mananampalataya. Dayjay agparparang laeng nga kasla mamati. Nabauti saran? Ngemustudtan? Saan nga kasjay kakabsat? Mapagpaimbabaw na mananampalataya. Superficial. So nga, saan nga naimbag da ito'y? Into numay dayjay panubok kakabsat. No ti pamatim ket saan nga naparamot iti dayjay pagayatan ni Apo Dios mawagwag ka. No ti pamatik ket saan nga naparamot iti dayjay kayat ni Apo Dios mawagwaga. Isu nga agannad tayo. Ta umay nga talaga ti tiyempo nga ti kabusor ket numabalbalin ikaten na tayo iti dayjay kinapudno nga adda nga inted ni Apo Dios kada tayo. So mag-ingat po tayo. Ano po ang sabi ng Espiritu ng Propesya, Last the Events 175. Ganito ang sinabi niya. Those who have had privileges and opportunities to become intelligent in regard to the truth, and yet who continue to counterwork the Word of God would have accomplished will be purged out. So nga ganad kakabsat, dagijay nga daanda iti pribilehyo ken oportunidad nga agbalin nga masirib. May papanti kinapudno ngam kontraenda dayjay trabaho ni Apo Dios kunada isudan to dagito iti maikat. For God accepts the service of no man whose interest is
divided. Na? No divided the attention tayo kakabsat. Saan nga awatin niya po Diyos dayta? Kinakailangan, masapul nga, we are single-minded. Nadaramidan tayo, dapat ipapuso tayo. Kung meron tayong gagawin, kinakailangan nasa puso, nasa isipan po, para tama yung ating paggawa. Ano po ang mga dahilan kung bakit darating po ang pagliliglig? Slight knowledge of the Bible. Ano ba to? Slight knowledge. Kakaunti lang ang alam niya kung ano ang gusto ng Diyos. Kakaunti lang ang kaalaman. Di ba? Binanggit ko nung isang gabi. Bakit napapariwara ang bayan ng Diyos? Sabi ni Hosea, ang aking bayan ay mawawala, maliligaw dahil sa kawalan ng kaalaman. Kaya ito, slight knowledge of the Bible, kung hindi po natin pagtuunan, lagi kong babanggitin ito, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, maging ang espiritu ng propesya, tayo po ay maliliglig. So, hindi kinakailangang napakarami naman yung ating alam. Ang ibig ko lang sabihin dito, kinakailangang pagtuunan po natin ng pansin kung ano yung gusto ng Diyos. Importante yung maraming alam. Importante di aduti ang muna. Nga muray ado ammom, kanadot ammok, no saan nga makita iti panagbiag ko, awan serbina. So, importante mga kapatid, kung ano po yung sinasabi natin sa tulong at gabay ng Diyos, kinakailangang ipamuhay natin. Ano po ang sabi ng Great Controversy, page 593? Ang sabi niya, none but those who have fortified the mind with the truth of the Bible will stand through the last great conflict. Ang sabi niya, awan kuna natin makapagtakder, iti kinapudno, no saan da maparamot, iti dayjay pamatida, saan nga na ited kadakwada dayjay gundaway da nga agadal nga nananay ti sa unya po Dios maikat to mayugyug danto ket di danto makapagtakder iti dayjay dakkel nga panubok iti masakbayan. Isu nga anya ramidem tata, anya ramidet. Ano pong gagawin mo? Ano pong gagawin ko? Panahon na para pagtuunan natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos para magkaroon tayo ng kaalaman kung ano talaga ang gusto ng Diyos, mga kapatid ko. Anapay, ano pa ang dapat nating alamin na dahilan kung bakit darating ang pagliliglig? Rejection of the Council of Health Reform. Apay napatag daytoy. Anya kano daya kakabsat? Dayjay saan tayo nga panangsurot. Iti bagbaga. May papan iti panagreforma ti salunat. Kunana ti Councils on Diet and Foods, page 382. Greater reforms should be seen among the people who claim to be looking for the soon appearing of Christ. Nya kano? Dakkel kuma panagbalbaliw ti makita kadagiti tattao ni Apo Dios nga mangibagbaga nga gururay da kani Apo Hesus. Ngem no daduma maliwayan tayo ditoy nya ditoy, health reform is to do among our people a work which it has not yet been done. Dajay kano panagreforma tayo kadagiti may papanti salunat. Speaking of salunat mga kakabsat, mga kapatid, hindi lang po ito tungkol sa mga kinakain natin. Health reform is in its entirety, dajay may papanti salunat ti bagi, salunat ti panunot, salunat ti panakilangan ti padatay nga tao, salunat ana espirituan, dajay ti health reform may bagbagate dito ya. Baka no health reform kuna tayo ka may papanti vegetarianism, haan nga dayjay laeng. Vegetarianism is only a very minute portion of health reform.
Basit lang nga pasit na rejay. Ngam importante mo dayta. Kakabsat ko. So nga, kitaan tayo to, nanya daytoy may papanti health reform. Tamay sa kadagiti, tupiko, ngayon tayo pagadalan daytoy. Ngam, importante tata, nga makita tayo nga saan tayo nga, talikudan, dahil kinapudno, may papaniti, health reform. Importante daytoy. Ada bagbaga kada tayo daytoy kakabsat. So nga, idagadag ko kada kayo, basaan nyo, dayjay bagbaga, nga inted niya po Diyos, nga impay surat na ako ni Sister White, ijay counsels on diet and foods. Ada dayta nga, pagbasaan. Isu nga, masapol nga madaan kayo ket pagadalan nyo. Kakabsat ko. Dagiti, sumagmamano. Nga, banag, nuapay nga mayugyug ti, pamati, kakabsat ko. Anya da diyo muna tatayan? Diyo muna, nga, wagas, uno pamayan, ti kabusor nga, mayadayo tayo. Iti, dalan ti kinalintag, ket mayugyug dagi pamati tayo. Una, worldliness in the church. Worldliness. Dadyan ay lubungan nga pampanunot. Yung mga bagay na iniisip natin ay patungkol sa mundo. Pangalawa po, jealousy, fault-finding, and dissatisfaction. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, gusto ko po lang idiin sa inyo kasi ito, kasi para hindi tayo maliglig. Pangatlo ay careless and indifferent. Yung nagwawalang bahala, nagpapabaya. Maliliglig po tayo kung ganun ang ating gagawin. Ano pa po? Pang-apat, yung superficial believers. Yung mapagpaimbabaw, nabinyagan, okay na. Pumunta ng church, okay na. Hanga kastadya yung kakabsat. Hanga mapangkay jay kapilya, agtugaw ka lang. Nakatugaw ka jay, di ka uri, di ka dengag. No! Superficial da jay, awan to mo lang kay iskan na. So, ang importante, no mamati ka, masapol nga ipasnek mo ti mamati. Nang runa, tagbibiyag tayo, kadagiti, maududi nga, panawan, dahito lubong tayo. Nyapay, kunana di jay, slight knowledge of the Bible. Basi lang da mo tayo, apay nga basit mo tayo. Ngamin, nga ni mo tawan ti timpo tayo nga agadal iti sa uni Apo Dios. Isu nga napiggat dayto, intun umay da panubok. Mayugyug ka, mayugyugak. Kinumayugyug ka, no, ang gustot pa nagkapit mo, matinag ka, matinagak. Mabati akto. So nga, importante ka kabsat. Kanya dyan yung may kanam, dajay panangidyan tayo iti bagbaga ti health reform. Yung hindi natin pagsunod sa payo ng tungkol po sa kalusugan. So importante po na kinakailangang bigyan natin ang pansin ito. Isa sa mga topiko natin sa susunod na mga gabi ay tungkol po sa health reform. Ano po? Ano po naman ang magiging resulta ng shaking? Anya nga tibunga na dahito'y panakayugyog kakabsat. Umuna, the church will appear as if to fall. Ang iglesia ay mag-aanyo na para bang ito ay matutumba. Ti iglesia agparang akaslamatwang. Pero salamat sa Diyos. Ito po ang sabi ng Espiritu ng Propesya, Selected Messages Volume 2, page 380. Sabi niya, the church may appear as if about to fall, but it does not fall. Ti iglesia agparang akasla matuang matumba, ngem saan ang matumba. Ang ganda naman. It remains while the sinners in Zion will be sifted out. The chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal, but nevertheless, it must take place. Nya kunana, it is a terrible ordeal na dagsenda ito'y pasama. Ngem masapul nga maaramid kabsat ko. Tapno iti kasta, madalusan ti iglesia. So agparang ti iglesia, akasla matwang. Pero saan nga matwang? Kaya nalangar nga sawan, nga dayjay tsimpo ti pan nakayugyog, pan nakayakaya. Yung panahon ng pagliliglig, makikita po natin kung sino talaga ang mga anak ng Diyos. So ngayon pa man din, kinakailangang pansinin mo na ang sarili mo. Nasa pananampalataya ba ako? O nasa mundo na ako?
So, mag-isip po kayo, mag-isip po ako. Pangalawa po, ito'y nakakabahala. Ang sabi ng Spirit of Prophecy, many isdei will depart from the faith. Ano daw po? Maraming mga Sabadista ay tatalikod sa pananampalataya. Ay, naku mga kapatid ko. Ito ang sinabi ng Testimonies Volume 5, page 136. Soon God's people will be tested by fiery trials, and the great proportion of those who now appear to be genuine and true will prove to be base metal. Aha, kakabsat ko nakabutbutan da ito. Mga kaibigan ko, mga kapatid, nakakatakot po ito. Dahil dumarating po ang panahon ng bayan ng Diyos ay daraan sa pagsubok na matitindi. Fiery trials. At, anong sabi niya? Great proportion of those who now appear to be genuine. At marami sa mga nagsasabing matibay sa pananampalataya ay, ano po? Magiging hindi naman pala totoo dahil parang gambang lamang. Gambang laang da ito'y kakabsat. Bronze ko natay kuma. Saan ngagpaypayso? So nga ganad tayo, niya ko na, many is they will depart from the faith. Adun to kano, dagiti Sabadista nga tumalikod iti pamati. Sapay kuma, nga saan nga sika, saan nga siyak, saan nga datayo da ito'y kakabsat. Tapay, ngamin surutin tayo dayay pudno. So nga uray umay dayay panakaya-kayak. Uray umay dayay panakayugyog. Kahit darating po ang pagliliglig. Sana dahil ikaw ay totoong anak ng Diyos ay manatili sa pananampalataya. Ano pa po ang resulta ng pagliliglig? What are we going to do? Number 3, makikita po natin as a result of shaking, many church leaders and ministers will leave the church. Ito ang matindi. Ano daw po? Maraming mga pinuno ng iglesia at mga ministro, iiwan po nila ang iglesia. Naku, ito ang matindi. Sino kaya sa atin? Mga church leaders, mga ministers, sino kaya sa atin ang tatalikod? Iiwanan ng iglesia pagdating ng panahon. Sana hindi ikaw. Sana hindi ako. Pero ito ay resulta ng pagliliglig. Baka ang ating nasa isipan ay, maganda naman ang aking posisyon. Palagi naman akong nagsisirmon. Palagi naman akong ginagamit sa church. Ay hindi po. Hindi po yun ay ang katiyakan para hindi tayo maliglig. Kaya nga, pansinin po natin ang sinasabi ng Prophets and Kings 188. Ito po ang sinabi niya. True godliness will be clearly distinguished from the appearance and tinsel of it. Many a star that we have admired for its brilliance will then go out in darkness. Dahil ito'y tinarigat kakabsat. Nagado, dagiti bituan nga pinalpalakpakan tayo, nagado, dagiti bibituan nga dinaydayaw tayo, dagiti ministro, dagiti pangpangulo ti iglesia, kunana, mas pasamak iti sumarunong nga panawan, kunana, will then go out in darkness. Rumwardan to, kat tumipundan to. Iti sipnget. Oh, nakakalungkot isipin. Sana ko nang ituloy. Those who have assumed the ornaments of the sanctuary, but are not clothed with Christ's righteousness, will then appear in the shame of their own nakedness. Ako na? Kabsat na kamamak daytoy. Dagijay nga kasla nakawusan. Uno nakakawas. Kadagiti banbanag may papanadji sanktuaryo. Ngam saan damot ngayong kawas daya kinalintag ni Kristo, isudan to dayjay kunanati agparang nga nakababain. Ket dayjay bukod da kinalamo-lamo isot makita. Resulta da ito'y kakabsat panakayugyog.
Ito po ay resulta ng pagliliglig. Yung napakaraming pinuno ng iglesia, maging ang mga ministro ay iiwan nila ang church. Kaya kapwa ko ministro, mga leaders ng church, anyway, lahat naman tayo leader eh. Mga pinuno, mag-ingat po tayo. Dahil ito po ang resulta ng shaking. Ano pa po ang magiging resulta ng shaking? Nakakalungkot mang isipin, pero ito'y magiging totoo. Ano po yun? New converts will take the place of those who leave. Oh, yun namang mga nagmamasid ngayon. Pinagmamasdan kung ano po yung ginagawa natin. Pag-alis ng mga nagsasabing mga leader ng iglesia, ministro ng iglesia, mga kaanib ng iglesia, yung mga nagmamasid, nakita nila, ito pala ang totoo. Yung mga umalis, sila naman ang papasok ngayon. Matagal na pinagmamasdan nila tayo. Pero sa kauliang panahon, nakita nila ang katotohanan. Sila ay pumasok. Pero yung mga nauna naman, umalis na. Nakakalungkot nga ang isipin. Kaya ang sabi ng Early Writings 271, ganito po ang kanyang binabanggit. Some had been shaken out and left by the way. Na pag-iwanan sa daan. Mga kapatid, the careless and indifferent who did not join with those who prized victory and salvation, sila po ang maliliglig. Ano yung careless ulit? Pabaya at nagwawalang bahala. Sila po yung mga aalis. At yung mga nagmamasid din naman, sila po ang siyang papalit. Mga kapatid ko, nakakalungkot mang isipin, pero ito'y mangyayari dahil ito po ang sinabi ng propeta ng Diyos. Kaya anong gagawin mo ngayon at anong gagawin ko? Tingnan mo kung saan ka nakatayo. Tingnan ko kung saan ako nakatayo. Nasa ayon ba ako at ayos ng pananampalataya? Adda kadi iti dayjay lugar ti pamati kenusto nga dalan kakabsat. So makita nyo dagiti bagbagyo. Ulit ka saan nga kasiguraduhan nga nabautisaran tayo ket naisurat tinagan tayo jay libro ti iglesia ket pannakaisalakan ti bunga na. Saan? So nga ganad ka, kinaganadak. Kitaam no sa dinot nagtakderam. Aryon solid ground, or no shaky ground. So kitaam kabsat ko. Asinungay nga road, dahil kiti agtalinaad, anatibker, kung saan na mayugyong. Sino po yung mga manatiling malalakas at hindi maliliglig? Sino dadag ito ay kakabsat? Number 1. Those who are continually connected with Christ. Yaong mga hindi po maliliglig at manatiling malakas ay yung mga patuloy na konektado kay Kristo. Yan po ang sinabi doon sa Desire of Ages 324. The only defense against evil is the indwelling of Christ in the heart through faith in His righteousness. Ti kakaiso na lang kakabsat nga dipinsa tayo iti demonyo. Isu dayjay panagtaeng ni Kristo kadag iti puspuso tayo babaen iti pamati ken iti kinalinteg na. Yun lamang po. Without a personal acquaintance with Christ and a continual communion, we are at the mercy of the enemy and shall do his bidding in the end. Nawan ti personal nga panakamamu tayo ken Kristo. Ken saan tayo agtalinaed iti panakisarita ken kuana. Adda tayo kunana ijay ima ti kabusor ket non yaman dayjay ibagana isumuten ti suruten tayo. Isu nga kakabsat ko, importante kadagito nga tiyempo. Mga kapatid ko, ang importante sa ating kapanahonan ngayon ay kinakailangang patuloy tayong konektado sa ating Panginoon. Paano tayo magiging patuloy na konektado sa Panginoon?
Well, mag-aral po tayo ng kanyang salita, mag-aaral din tayo ng Spirit of Prophecy para hindi po tayo malinlang ng kaaway. Sino pa po? Yung mga manatiling malakas at hindi maliliglig. Siya sinuda pa'y dagitoy, ngagtalinaed, si bibilag, kung saan na mayugyog. Those who are grounded in the truth. Dagijay nga, naparamot iti pamatida, kakabsat ko. Messages to young people, page 30. Kastimanti ko na. Everything that can be shaken will be shaken. Isuamin na mabalin na mayugyog kat mayugyog. But rooted and grounded in the truth, you will abide with those things that cannot be shaken. Ngam, no naparamot ka, iti kinapudno, agtalinaed ka iti kinapudno, haan kanto nga mawagwag. Pagka manatili ka sa katotohanan, kailanman hindi ka maliliglig. The law of God is steadfast, unalterable. Kanya ko na, ti lintag niya po Diyos ket, natibker, agtultuloy, sana magunggong. Apay ngamin, it is the expression of the character of Jehovah. So, dahil lintag niya po Diyos kakabsat, expression of His character. Make up your mind that you will not by word or influence cast the least dishonor upon its authority. So, kitaan tayo kakabsat. Panunutin tayo. Nga ni kaanuman saan kumanga, may kat di ti panunot tayo, ti panagdayaw ka ni Apo Diyos. Tanong may kat dayta, agbalin nga, ibabain tayo ni Apo Diyos. Kun ti saan tayo panang surot iti panakabalin na. So, nga delikado kakabsat. May katlo, those who are totally dependent on God alone, who keep their eyes upward. Dagiti siyang nga mayugyog. Dayjay, agtultuloy nga nakadepende ka ni Apo Diyos lang. Saan nga nakadepende di ministro? Naglaing ni kastoy, ijayak. No! No, nakadepindi kayo, nakadepindiak, iti tao, mayugyugak to. Ngam nagdepindiak ka ni Apo Diyos kakabsat, sa anak to nga mayugyog. Pagka kayo ay nakadepende sa Diyos lamang. Hindi maging ang aking sarili, ay mananatili akong malakas at hindi maliliglig. Keep our eyes upward. Yun po ang ating dapat gawin. Bakit po? Kasi ang kaaway, ang anghel ng kaaway ay laging nakapalibot sa atin mga kapatid ko. They keep pressing upon us. They will bring darkness upon us. So, kung madiling ang panahon, kinakailangang tumingin tayo sa itaas. Dumipindi tayo sa Diyos, mga kapatid ko. Ano pa? Those who are true to the principle. Dagijay napudno ti prinsipyo ti sao ni Apo Diyos. Napudno nga sumurot iti pagayatan ni Apo Diyos. Dagijay dagiti agtalinaan nga mamati sa andantua mayugyog. Let us not forget that everything is to be shaken. Santay nga liplipatan nga kapsat nga isuamin, mayugyog dayta. Ngam, uray aramiden ti kabusor dahi kayat na. No, nakadipinde tayo, ken agbalin tayo nga napudno, iti prinsipyo niya po Diyos. Ken iti maadadal tayo iti Biblia, agbalin tayo ito nga natalged intun umay dayjay pannubo ti kabuso. So nga, importante nga rod kakabsat, tapno ti kasta ket saan tayo nga mayaw-awan. Anyat aramidem ka naramidet, agtalinaed tayo nga konektado kani Apo Diyos, agtalinaed tayo nga pudno kadagiti prinsipyo ti Biblia, agtalinaed tayo nga sumurot iti pagayatan ni Apo Diyos. Tenton aramiden tayo amin dagito ikakabsat ni Apo Diyos ton ti bahala ta kakada tayo. Mauray aramiden to ti kabusor. Dagiti suami na banag nga kayat ng aramiden nga pan nakayugyug dagiti pamati tayo. Santong agbalay iti tapay ni Apo Diyos ti kadwa tayo. So nga iti daytoy nga rabi makipakpakaasya. Ikantay ti tsimpo kakabsat ti panagadal iti sauna ken panagadal ti spiritu ti propesya. Tain tunumay di iti panubok.
saan tayo tunga pulos mayugyog. Taniya po Diyos, isot mang titalged tayo, agkararag tayo. Nayat kinendaklanunay nga Diyos, iti da ito yung oras, agyaman kam unay kada kayo, kada gito'y apam malagip. Umay nga pudno, ti panakayugyog dagiti pamatimi, nga magyaman kami nga babaan ti parabor ken ayat yo, diyo ipalubos nga maisin kami, mawagwag kami, maalis kami, iti prinsipyo ti kinapudno. Ananayin yo kadi nga rod apo dagiti panagbiag mi ti pamati, babaan iti tulong ti Espiritu Santo, ket babaan ti panangidalan yo kada kami, agtalinaed kami na ragsak iti tenga dagiti nagkadu apan nubok iti biag, ket into numay dayta na indaklan nga aldaw panagparang niya po mi nga Jesus, tawiden mintutin kariyo, ti biag nagnanayon, agyaman kami, kadagitoy ngengkam dinawat, ket maawat mi ida, kas mayan nurot iti pagayatan nyo, taninawat mi amin dagitoy tinagan niya po mi nga Jesus. Amen. Kakabsat, awisin kayo manen, intun rabi. Tay tuloy tayo, ti agadal iti sao niya po Diyos. Ti pagadalan tayo intun no rabi, may papan iti dayjay, health reform. Anya nga talaga ti masapol nga ramiden tayo. Tapno iti kastakit agbalin tayo nga nasa lunat. Ket napigsa tayo nga sumurot iti pagayatan niya po Diyos. Ket intun napigsa tayo nga sumurot iti pagayatan niya po Diyos. Agbalin tayon tumet, mausaran niya po Diyos nga instrumento nga siraragsak nagtuloy nga magna iti imatang na anapnuan pamati. Ngarod, tuloy tayo ngarod kakabsat, ti makipagnakin kwa na, intun rabi, health reform, ti topic tayo. Manen, naimbag nga rabi iyo, niya po Diyos ti mang bendisyon kada kayo. Mga kapatid, mga kaibigan, bukas ng gabi, tuloy po natin ang pag-aaral para tayo ay mabigyan ng babala at kaalaman para hindi tayo maalis sa landas ng katwiran bagkus tayo manatili sa harapan ng Diyos na matatag. Salamat po. Ulit, pagpapala ng Diyos ang sumainyo.